beside still waters, he calms my storm. Alive. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Narito tayo sa isang malaking palaisipan, katanungan, pag-aaral at syempre dahil sa salita ng Diyos tayo magkakaroon muli ng magandang pagninilay. At ang topic natin ngayon ay yung divine purpose ng trials. Ito yung ating gustong maintindihan. Mayroon ba talagang purpose ang trials? Sa mga maraming trials dyan, sa maraming paulit-ulit na mga pagsubok, ito yung trials natin pinag-uusapan ay may kinalaman sa mga bagay na kung saan ay gusto natin maintindihan yung mga tough times, difficult times, and yung mga panahon ng ating buhay sa ating paglakad sa pananampalataya na marami tayong nararanasan na at na-encounter na mga testing. So lalo na sa panahon ngayon dahil may mga crisis around the world o regional crisis, national crisis, maraming mga crisis crisis, mga difficulties na nangyayari sa ating mga buhay. In other terms, ito yung mga challenges in a way. And then napag-aralan natin last time na may itong mga bagay na ito ay hindi naman nalilihim sa ating Panginoon. So sa pagkakataon na ito ay gusto natin maintindihan yung pinakamataas. Pag sinabing divine ay makalangit o banal na layunin ng mga pagsubok sa ating buhay. Kung hindi nyo pa narinig ang pangangaral na ito, maganda na inyong maintindihan, of course, in line sa Word of God na ating pag-uusapan sa pagkakataon na ito. So, ito ngayon ang gusto nating maiintindihan, kaya pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Now, una ay yung idea na kung saan ay gusto nating basahin ang scripture na kung saan ay nakapaloob dito sa James chapter 1 verse 2 to 4. Considered it pure joy when, sabi dito, ayusin natin. Consider it pure joy when, or my brothers rather, and sisters, whenever you face trials of many kinds. So first thing, ay yung idea na kung saan ay yung salitang consider, iyong ituring, isipin, ituring, consider, ay ibig sabihin bigyan ng puna, bigyan ng diin, bigyan ng pang-intindi, at gawin, ibig sabihin intindihin mo, unawain mo, o isaalang-alang mo na ang lahat ng ito ay pure joy, may pure joy, isang kagalakan, mayroon pagdiriwang. Yung pure joy na pinag-uusapan dito ay yung idea na ikaw ay nagsiselebrate ka in spite of. Yun ang mahirap dito, no? Kasi madali mag-celebrate pagka masaya at nakatanggap ng blessing. Maganda yung direction ng heart natin, hindi na kailangan itulak pa na magsaya. Okay? But then mayroon naman isang kagalakan na ito naman ay sa gitna ng nararanasan na mga pagsubok sa ating buhay, ay ibig sabihin tayo ay magkakaroon din ng celebration or kagalakan. So, ang ibig sabihin ng celebration, pag i-express ng ating kagalakan. Kung may kagalakan, mayroong pag-celebrate. Not necessarily na magkakainan, but din yung galak sa puso. Okay. Ngayon, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Parang itong si James or Santiago ay parang out of logic yung kanyang pagkakasalita, dahil kapag maraming trial, when you face
trials of many kinds. Bakit naman kailangan magdiwang kung ganyan na ang kalagayan ng tao? Pero yan ang ating buhay na matalinhaga, bagamat katotohanan, matalinhaga, mysterious, na ang mga Christian lang ang makakagawa nito, na kung saan ay marami ka ng pagsubok, nagukuha mo pang magkaroon ng pagtuturing, considering it pure joy. Isang puro tunay na galak. Tunay na kaligayahan or galak o kapayapaan. So along with it ay nandyan yung gustong sabihin, sapagkat hindi ito linsad na pangungusap na ituring mong malaking kagalakan kapag ikaw, brothers and sisters, kung ikaw ay humaharap sa maraming mga pagsubok. Okay, various trials or many kinds na sinasabi. So, yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ang application dyan ay hindi madali. Madaling basahin, pero yung application dyan ay hindi madali. Sapagkat pag ikaw ay gusto mong i-consider it to be a pure joy, kaya parang nagkaroon ako ng discipline. Halimbawa sa magulang, karamihan ay nakaranas ng pagdisiplin. At kung tutuusin ay minsan pwede mong pasalamatan dahil naiintindihan mo kung bakit ka dinisiplin. Ay mabuti na lang dinisiplina ako, ganyan. So hindi ngayon kalungkutan. Hindi kalungkutan yung dumaraan ka ng ganong pain, testing, difficulties, challenges, kundi nasa desisyon. Gusto kong bigyan ng diin yung portion na nasa desisyon ng iyong puso at kalooban, at ito ay natitrigger ng iyong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kaya importante, hindi lang nagsisimba, hindi lang nagpupunta ng Sunday, hindi lang basta nakikinig. Nandoon talaga yung determination mo na mai-apply ang Word of God sa buhay mo, sapagkat may mga panahon na mahirap na nangangailangan ng iyong desisyon. At sa iyong pagdidesisyon na iyan ay hindi yan madali kung hindi ka kumbinsido. Paano ba yon? Kaya sino ba magkukumbinsi sa akin? Ang salita rin ng Diyos. And then bakit ka makukumbinsi kung hindi naman convincing yung nararanasan mo? Pwede rin, ganun ang ating tanong. Paano ako makukumbinsi na magdesisyon kung hindi naman convincing yung pagkakataon? It doesn't matter. You need to decide whether black and white. Somehow, hindi pwede yung nasa gitna ka or neutral. Walang neutral. Pwede rin mag-neutral ka pero walang mangyayari. Better to decide once and for all. Parang naalala ko yung mga alagad ng ating Panginoon na ihulog mo ang lambat muli at muli kayong mangisda doon. Wala nang ang huli magdamag. Pinabalik pa doon. Pero yun ay isang pagkakataon na whether you believe it or not, no, you have no choice kasi inutusan ka, and at that time better to obey, at yun ang pinaka the best na option. Ikaw ay sumunod. Anyway, so pwede mong subukan, pwede mong ibig sabihin you dare na sinasabi. Okay, so kung nahihirapan kayo na magkaroon ng pure joy sa gitna ng inyong mga pagsubok, isa ito sa mga indicators na kayo o ako at ikaw ay mahina ang pundasyon mo sa salita ng Diyos. I'm telling you, this is true, na kapag ikaw ay fully convinced sa isang bagay, it doesn't matter kung saan ka ilagay, sapagkat ang paniniwala mo ay sold out na, kumpleto na. Okay? Naalala ko, maglagay pa tayo ng kaunting example na may isang bata na nandoon sa barko, at yung barko ay namatay ang makina habang yung bata na yon ay naglalaro doon sa pinakataas. At sabi sa kanya ng mga nagwo-work doon, alam mo ba na ang barko ay nanganganib na lumubog at nandito ka naglalaro? Ganyan-ganyan, hindi ba dapat ay pumunta ka na
doon sa kwarto mo at maghanda ka at etc. And then yung bata nangiti lamang at ang sagot niya ay hindi naman ako nangangamba kasi ang alam ko ang kapitan ng barkong ito ay daddy ko. So, it makes sense na kung may naniniwala ka at may pinaniniwalaan ka, sometimes hindi ka natitinag, hindi ka nag-aalala sapagkat sold out na, sold na, tapos na dahil doon sa paniniwala mo may decision ka na. So sa iyong pagiging pagkakaroon ng galak ay nagagalak ka hindi dahil nasasaktan ka. Nagagalak ka hindi dahil painful yung dinadaanan mo. Nagagalak ka sapagkat yung buhay ay naroon pa at yung reason to become joyful ay naroon pa. And then alam mo na yan ay kayang-kaya mo at sinusubok ka lamang at may biyaya din yan nakapalit at mayroon layunin ang Diyos kung bakit ikaw ay mayroon sinasabing pagsubok. Kaya napakaganda na maintindihan natin ang bagay na ito. So turning doon sa verse 4 ng James, because you know, ayan na ito. Ito na yung purpose, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sapagkat alam mo, notice po yung you know, pangalawa ay yung testing, and then yung idea na testing ng ating pananampalataya. So yun ang direction, and then yung result na magkakaroon, mapuproduce yung perseverance. Okay, so alamin ngayon natin ang mga bagay na ito. Una, do you know? Do you know? So sa mga mananampalataya, dapat alam mo kapag may pagsubok o kabigatan, difficulties, dapat alam mo. Sinasabi ni James na because you know. Kanina, kung ikaw ay dumanas ng maraming mga trials, and then kasunod agad, verse 3 ay sapagkat alam mo, because you know. And dito sinasabi ni James para bulahin yung mga tao, kundi nilalagyan niya ng pangungusap na as if na naiintindihan na ng mga tao ang mga bagay na ito. Parang inuulit na lamang. Hindi siya dito nagtatanong. Kino-confirm niya yung kalagayan. Ang sabi doon, sapagkat alam nyo, because you know, na yung testing ng iyong faith, the testing of your faith, tingnan natin ang scripture, produces perseverance. So pag dumarating yung various trials, mga iba't ibang kapighatian, mga mabibigat yung karamihan doon. I'm telling you, walang biro doon, no? Yan ay reality ng ating paglakad sa pananampalataya. Pero ang lahat ng yan ay testing din ng ating faith. Now, kailan ba matatapos yung testing ng ating faith? Hindi po yan natatapos sapagkat ang layunin kung bakit nilagyan ka ng faith ng God is for that faith to grow and grow and grow until such time na ma-achieve yung purpose, ma-shape ka ng Lord doon sa gusto niya. So alam natin na lahat na ang paglago o pag-grow ng isang bagay ay importante sa halaman at sa ating character ay lahat ng yan ay may proseso ng pag-grow. So aminin natin, we need to grow, di ba? Kaya ngayon, pag natitest na yung ating faith, ang kalabas-labasan, yun ang idea ng sinasabi, it produces perseverance. Para magkakarugtong lang siya, di ba? Yes, magkakarugtong lang siya. Akala natin hindi siya karugtong. Lord, nananampalataya ako sa iyo. At sabi ng Panginoon, sige, para maging klarado yung faith mo, isubukin natin. Kailangan mayroon mga pagsubok, mga testing para maging evident. Ayan. 'Yun ang ibig sabihin niyan. Enon, di mayroon ka ng faith ngayon, ang magiging resulta naman kapag lagi kang gumagamit ng pananampalataya sa mga pangyayari sa buhay mo, nagbubunga naman ng perseverance. Nagiging persevere.
yung nagkakaroon ka ng katatagan. Yan. So, nang umuuga, humahangin, maraming pagsubok, may unos, bagyo, pero hindi ka natitinag. Okay? At pag sinabing persevere, ay hindi ka nakatigil. Tuloy-tuloy yung gusto mong gawin sa pagsunod sa kalooban ni Lord. Walang stopping, kundi sige lang ng sige, sapagkat alam mo na hindi dapat nagbabackslide ang ating ginagawa. Hindi tumitigil, okay? Kaya ang isang palatandaan na ikaw ay mayroon faith na nag-grow ay kapag nagbubunga ito, nagpo-produce ng perseverance. Okay. So, yan ngayon ang ating buhay. Kasi pwede kang mamuhay na magdesisyon ka na neutral lang, di ba? Walang hassle, hindi sumusunod sa kalooban ni Lord, di ba? Walang commitment, walang hirap, walang pananagutan, accountability, and then nabubuhay ka sa sarili mo lamang, and dahil doon walang masyadong connection sa holiness, kaya nga walang pananagutan or accountability. Hindi yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya pag nabasa nyo ang nakalagay sa Bible na mga perseverance or testing of your faith, hindi yan kathang-isip lamang. Yan ay reality ng buhay natin. Okay? So, mahalaga na makita natin yan. Alright. So, ngayon ay pumunta naman tayo sa verse 4. Let perseverance, may karugtong naman itong ating pagiging persevere, yung pagiging determinado natin na hindi tayo umaalis, hindi tayo ang tawag nito ay nagpapatangay kung ano na lang yung nangyayari. Ang sabi nyo, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Napakaganda. Pansinin nyo ang Word of God. So, ngayon ay hayaan mo na yung katatagan na yan, yung pagiging persevere mo. I hope na justify ko yung meaning ng perseverance, pagiging matatag at steady sa gitna ng, kasi hindi ka naman pwede maging persevere kung wala nangyayari. Kundi sa panahon na dumaraan ka sa mga pagsubok, and then ayaw mong mag-let go sa iyong paggawa ng mabuti at sa iyong paglilingkod, pagsamba, yan ay perseverance. Okay, so kaya hindi pwedeng ipanalangin na magkaroon ka nito, kundi hayaan mo na sa panahon ng pagsubok doon ito maisasagawa, dahil yan ang layunin, and then it has to finish its work. So, kailangan matapos na ang layunin or work or trabaho niya sa ating mga buhay. Nang sa ganon, that you may be, sabi doon, mature. Nang sa ganon, ayun pala, yung maturity sa pananampalataya at sa lahat ng bagay, including na rin yung education, kasi may mga matured pagdating sa kaalaman. Mature siya sa kanyang pag-uugali. Yung lahat ng idea na kung saan ay pag-uusapan yung maturity ay napakagandang topic yan, napakagandang usapin ang pagiging mature. Kasi pagka mature ka na, able to handle ka na, kaya mo nang sagupain ang hamon ng buhay, na kung saan hindi ka nawawala at natatalo, kasi yung maturity ay naroon na. Napakahalaga ng maturity, pero ito ay nanggagaling sa pagiging persevere natin, at sabi doon, nang sa ganun kayo ay maging mga mature, and then ang kasunod doon ay yung salitang complete. Kumpleto saan? Kumpleto sa biyaya ng Panginoon. Siyempre, nang sa ganun ay i-equip ka, maging kumpleto ka na isang ganap na mananampalataya. So, tanong ko sa inyo, alright, may perseverance ba kayo? Okay, ang kasunod ay
Ah, mayroon ba kayong maturity? Ramdam nyo ba? Nararamdaman nyo ba? Nakikita nyo ba? And then, sa inyong pag-church, sa inyong pag-attend ng gawain ng Diyos, ramdam nyo ba na nakumpleto na kayo? Kumpleto na kayo. Ang ibig sabihin ng kumpleto ay, wow, nagagamit na siya ng Panginoon. Now, hindi ibig sabihin na pag nasa ministry ka, alam niyo ibig sabihin na ministry, music ministry, and then mga taong ginagamit sa church ay nasa ministry sila, lalo na sa preaching. Hindi ibig sabihin na nandun kumpleto ka na. Ang ibig sabihin ng kumpleto tayo sa harapan ng Panginoon, na ito yung spiritual na spiritual nating kalalagayan, na talagang siyempre kasi ang Kristiyano hindi lang about listening, kundi siyempre nag-uumpisa sa pakikinig, nagtatapos sa pagsasabuhay. Ngayon, pag sinabing kumpleto ka na, nag-umpisa ka na nakikinig, nag-aaral ka, wow, kumpleto na. Hindi pa. Ang pagiging kumpleto ay yung yung mga basic na nire-require sa iyo ng Panginoon ngayon na nasa pamamahay ka ng Diyos, nasa pamamahay ka ng kanyang iglesia. Ang salita, ibig sabihin, nasa pamamahay ka ng kanyang church. Okay, hindi building kasi ang church, second lang na meaning yan, na lugar yan ng pagsamba. Pero pag sinabing iglesia ng Panginoon or church ng ating Panginoon, ito'y kapulungan ng mga taong tunay na nagbalik loob at tumanggap sa Kanya at sila'y nagsipagsisi sa mga kasalanan. So on and so forth. So, ngayon na nandun ka na sa pamamahay ng Diyos, pag sinabing complete, ay maaasahan sa pamamahay. So, i-liken natin yan sa isang pamamahay. Kasi sa loob ng pamamahay, hindi pa mature at maasahan ang isang paslit, okay? Ang isang bata pa, di ba? Yung wala pa sa tamang edad, pero habang nagkakaedad yung tao, speaking doon sa physical na tao, of course, kapag 13, 15, 20 ay nagpapakita na ito ng maturity na kung saan maaasahan mo na. Kaya pag sinabing mature, gusto natin maintindihan, pag sinabing mature ka na sa tahanan ng Panginoon, ay maaasahan ka na ng Diyos, na kung saan hindi ka na nakadepende sa kanino pa man, in most cases, kundi kung ano yung hamon, ito na, pakinggan, kung ano yung hamon sa pamamahay ng Panginoon, ay hindi ka tumatakbo, hindi ka missing in action, kundi ikaw ay naroon na sinasabi mong I can do it. At yes ma'am, yes sir. Ibig sabihin nun, wala kang itinatanggihan sapagkat excited ka na ganapin yung kalooban ng Lord, as if na nag-a-anticipate ka kung kailan ka nga i-assign, ganyan. So, yan ang pagiging mature and complete. Kaya sinasabi ng Biblia na lacking nothing, walang pagkukulang, walang kakulangan. Yan ang translation sa Tagalog, at walang pagkukulang o walang kakulangan. Hindi ibig sabihin na mayaman ka sa pera dyan. Ang ibig sabihin walang pagkukulang, na ibig sabihin na yung maturity mo sa iyong pananampalataya ay walang pipintas, walang kakulangan. Pag sinabing kailangan ng kagalakan, andoon ka. Pag sinabing kailangan ng pagiging patient, nandoon ka. Pag sinabing pagsuserve, naroon ka. Pag sinabi sa sacrifice, naroon ka. Pag sinabi ng hiningi ang pag-aaral, willing ka. Pag hiningi ang pagko-comfort, mayroon ka din. Kaya ang isang Kristiyano na nag-matured at sila ay nag-persevere sa panahon ng kanilang pagsubok, wala ka nang hahanap-hanapin dyan pagdating ng araw na yung taong yan ay
willing siyang iambag yung kanyang kakayanan sa community. Kaya kung nakakita na kayo ng ganyang Kristiyano na kung saan ay hindi naman masalita lang, kundi makikita mong gumagawa, malamang-lamang yan ang isang larawan ng sinasabing mature and complete, lacking nothing. But of course, bibihira tayo, hindi lahat ng nasa church is ganyan. Kundi yung iba dyan ay siguro in 20 years, o kaya in 10 years, o kaya in 3 years, ganyan. So, kayong mga nakikinig ngayon, malaking katanungan, kayo po ba ay kaya nyong suriin ang inyong sarili sa aklat ng James, ang kanyang mga sulat at chapter 1 verse 2 to 4 na sinasabi ngayon dyan na kung saan ay maraming pagsubok pero may layunin ng pagsubok kabandang huli, kahuli-hulihan ay kailangan pala na matapos yung pagiging persevere natin under trials and then going to maturity. Okay, tinesting na yung faith and then ito na, going to maturity and becoming a complete individual and lacking nothing. So, wow! Wow, Lord. Yan po ang gusto po namin. So dito ay secondary na lang yung mga secular nating kaalaman. Mahalaga din ito, pero importante puso muna kasi pag may puso ka na binago ng ating Panginoon, tumutugon ka immediately sa pangangailangan. Ika nga, hindi ka misplaced. Hindi ka misplaced na eto yung kailangan, doon ka available sa kung saan, no, sa pagkakataon at hinihinging pagkakataon na may pangangailangan ang pamamahay o tahanan ng Diyos na kung saan nakasilong ka, hindi ka maramot at naroon ka ay ready to obey, ready to accomplish the task. Yun ang kalooban ng Panginoon kung bakit isa yun sa dahilan kung bakit tayo ay may mga pagsubok para tayo ay kinisin, i-shape tayo, i-mold tayo, and itong mga difficulties na ito ay sasabihin nating necessary para sa ating development na sinasabi. So, yan ang layunin. Another divine purpose ng trials ay matatagpuan natin dito sa Roma chapter 5 verse 3 to 4. Anong sinasabi? Not only so, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance, and perseverance produces character, and character hope. At saka yung nakalagay pa dito, okay, so yun ay dyan lang muna natin tinatapos. So, tingnan natin. Ang Romans chapter 5 ay nagpapahayag ng mga pagsubok din. Yung word ang ginamit ay sufferings. So, si Pablo ay sanay siya o acquainted siya sa suffering. Even si Jesus, mga apostles, and then mga early Christians, and even our time, mayroon tayong mga kinukonsider na mga sufferings. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi nagsasuffer ka, ay ito ay continuous, tuloy-tuloy, or yung frequency ng suffering ay kaunti lang ang patlang, okay. Kaunti lang ang agwat, eto na naman, may ganyan na naman. So, anong mga pwede natin i-consider na suffering natin? Siyempre, pwede natin isipin ang mga suffering natin. Mayroon ba kayong financial suffering? Okay? Emotional. Nagsasuffer ba kayo? I hope hindi naman severe. Okay? Ano pa? Mga suffering natin. Sa ating relasyon, sa ating mga mahal sa buhay o sa ating kaibigan,
mayroon bang minor suffering doon or major? So, kayo nakakaalam. So, anong ibig sabihin ulit ng suffering? Ito ay mga testing din ang lahat ng ito, pero naglilinger siya na hindi one time lang or in an instant, kundi nagtutuloy-tuloy siya. At mahabang panahon o mga linggo o buwan or even taon na hindi siya nawawala. And kahit dinideny mo na ito'y wala na, nakakaya naman, nakakalimutan. Pero pag naaalala mo uli, ay ramdam mo yung bigat noong pangyayari na iyon na hindi na-accomplish ng tama. Kaya in a way ay nagiging suffering siya in our soul, in our spirit. So, marami pang ibig sabihin ng suffering, pero ilagay lang muna natin doon sa idea na ito'y tuloy-tuloy at nagiging kabigatan or concern natin sa ating buhay pananampalataya. So, naglilinger, tumatagal. Ngayon, ang sabi doon ay we not only so, but we also glory in our suffering. Okay, so intindihin ngayon natin yung una dyan, yung we also glory. Tayo man ay nagkakaroon ng luwalhati, okay, or yung nagkakaroon ng kaningningan, luwalhati, pagdiriwang, ano pa, we also glory. Ang ibig sabihin ito pagdiriwang o pagbibigay ng mataas na uri ng pakiramdam or pagtingala. Okay, so glorious moment, glorious feelings. Okay, so nakita natin yan. So we also glory in our suffering. Ito na naman, parang hindi na naman tugma ang luhika dito kasi may suffering ka na nga, pero ito ngayon ay parang glorious moment pa o magandang pangyayari pa, di ba? So totoo 'yon na hindi ang tawag nito kasi pag may suffering ka, usually yung hindi godly na pagdadala ng suffering, yung inis ka, and then galit ka sa mundo, galit ka sa tao dahil nagsasuffer ka, di ba? Yun ang pinaka normal na epekto o reaction ng taong nasa loob ng suffering. Naghahanap ng i-blame, nagko-complain ng katakot-takot, and then ang mga sinasabi ay puro negative. Maintindihan mo dahil nagsasuffer siya, o kaya nag-iiyak, at saka yung nasisira yung kanyang mood o yung pag-uugali kapag nandoon ang tao sa suffering. But din dito, reverse. Sabi ni Pablo, no, but we glory in our sufferings. At ang dahilan, pakinggan nyo o basahin natin, because you know, ito na naman, assume na naman, because you know that suffering produces perseverance. So ito yung divine purpose Bible ang nangungusap dito Medyo kakaiba ito sa ating likas na kaalaman tungkol sa suffering, at ang paliwanag ng Bible, dahil alam mo na ang suffering o mga kahirapan ay nagbubunga ng katatagan, perseverance, at ang perseverance ay character. So wow, ang ganda, no? Yung character ngayon na bunga ng ating pagiging matatag, ito yung character na approved by God. Ito yung character na sabi natin na napalis na. Ito yung resulta. Character, dalawa yan. Pwedeng negative na character, positive na character. Of course, ang tinutukoy ng Bible ay yung positibong character na katanggap-tanggap. Pag sinabing character, isang katangian. Okay? Isang katangian, isang larawan, what a character, sasabihin natin ng ganyan, di ba? Characteristic, isang katangian na ang isang Kristiyano naman talaga ay dapat mabuhay, ang kanyang karakteristik ay dapat ito ay hindi na changeable, kundi dapat isa sa mga karakteristik ng isang Kristiyano, siya ay talagang maaasahan.
matibay, okay? Karakteristik ng mga Kristiyano na sila ay nagpupuri, mapagpuri. I mean, yung pag may pagsubok, ang ano agad, pasasalamat sa Lord. Ito yung isang distinct character ng mga anak ng Diyos. Okay? So, marami yan, marami yan. So, mga sampul lamang yan na character. What about yung idea na wow, ang character mo ngayon ay hindi ka na basta nagsasalita ng negative kapag pangit ang nangyayari. Yan, magandang kinalabasan na ang iyong pagiging persevere, nagbunga ng isang karakter na kahanga-hanga, katanggap-tanggap, banal sa harapan ng Diyos. I hope naintindihan niyo po yung ating pagpapaliwanag. Napakaganda po mga subject yan. And then, yung character ay pag-asa ang kasunod. So, pag ikaw ay nabuhay na yung karakter na yon na nilalayon ng Panginoon, nagbubunga ng pag-asa. So, wow. Si Pablo ay siyempre puno siya ng mga suffering. Pero, ay sabi ni Pablo ay natutunan ko ng maging kontento. Ay, yan ang ganda, no po. Sinalita niya yan. Sabi niya, I learned to be content. Sapagkat ang buhay niya kadalasan ay may mga pagsubok, kagutuman, danger, and then lagi nang nasa persecution ang kanyang buhay, at minsan sila ay may nakakain, minsan wala sila makain, minsan pinapupurihan, kadalasan ay hindi pinapupurihan, nire-regard na mga criminal, but then yung iba nire-regard sila na mabubuting tao. So lahat na inabot na nila. Kaya ang sabi ni Pablo ay sinabi niya na, well, I have learned to be content with what I have. So yan yung yun ng karakter na na-shape sa kanya. Well, si Pablo nung araw, nung wala pa siya sa pananampalataya, tinutugis niya. Okay, pinipersecute niya yung mga mananampalataya. Kakaibang karakter naman. So, dahil doon, na si Pablo nga ay ganyan ang kanyang kalagayan, siya naman ay napuno naman ng pag-asa na kahit na mga negatibo at even yung death ay pag kinausap mo si Pablo tungkol sa bagay nun, he's not denying yung suffering, and even yung isa sa mga climactic ng kanyang buhay, yung siya ay kukuhain sa kanya ang buhay na ito, pero ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa na matapos ang mga suffering ay yung crown ay matatanggap, crown of life, okay, crown of glory, ano pa yung mga crown na yon, di ba, righteousness, di ba, yun ay matatanggap. So, puno siya ng pag-asa. So, dapat tayo ay puno ng pag-asa. So, ang tanong ko po sa ating lahat, kayo ba ay mayroon katatagan? Kayo ba ay ano ng karakter natin? Ano na ang karakter natin sa pamamahay ng Lord, di ba? So, magandang tanong 'yan, kasi kung yung karakter natin ay hindi maintindihan, parang mahirap ispilingin, ay kailangan pa ng testing. Kailangan pa ng pagsubok, okay? So, maintindihan nyo ngayon na layunin pala ng pagsubok na ito ay pagbabago. Yes. Hindi lang dito sinalita, pero yung pinag-uusapan natin, exactly ang tinutukoy nito ay grabing overhaul ng ating mga buhay, pagbabago. And then bandang huli nga ay hindi na tayo na ilulugmok ng mga kahirapan, kundi ang sinasabi natin, well, whether we live or die, we will be with the Lord. Ibig sabihin ay hindi tayo nananakdown dahil puno tayo ng pag-asa, di ba? Ngayon, umasa tayo sa Word of God, of course, kaya marami yan. Hindi maganda talaga yung mga inaasahan natin, pero isa doon na bandang huli yung eternal life ay isa sa mga reward natin sa ating pagtitiis, di ba? Kaya ngayon ay magkaroon tayo ngayon ng parang conclusion sa ating pinag-uusapan, na kung saan ang trial ay actually hindi siya meaningless
hindi siya walang kwenta or layunin. Pangalawa ay ang trials ay ginagamit ng Diyos para tayo ay buuin, i-build yung ating spiritual na maturity. So, yan ngayon ang medyo baguhin natin yung numbering kasi hindi tama. Okay, sandali lamang ha. Okay. Kasi parang dapat ay naroon sa ano. Okay. Ayun. Oops, lumagpas. Okay. Ayusin ko lamang kasi baka para hindi nyo ko criticize. Puro number 1 ang nakalagay. Okay, so may layunin at anong tawag? Ayan. Hindi siya walang dahilan. Kala natin walang dahilan no? Minsan nag-umpisa tayo na akala natin sinasaktan tayo ng Diyos o kaya pinapahirapan tayo. No, mayroon siyang banal divine purpose at saka ginagamit yon ang word. God uses them, the trials and suffering, to build our spiritual maturity. Napakagandang maintindihan natin ang bagay na ito. So, ang idea ay ang mga adversity, yan, ay nadidevelop ang ating mga pag-uugali or character, something na character ito ng Lord na gustong mailagay sa atin, and then ang pati yung ating pananampalataya. So, ready na ba tayo? Ibig sabihin, lagi ba tayong nag-anticipate at handa ba tayo? Yun ang ibig sabihin. So, dahil doon ay isa pa sa mga realization na dapat nating maintindihan ay yung idea na God is not wasting our pain at actually He is shaping His purpose on us or your purpose. So mayroon kang layunin, mayroon talagang purpose ang buhay mo, kaya lang maaring hindi pa natin nalalaman dahil nagtatanong pa tayo, ano kayang purpose ko? Ano kayang pinagagawa sa akin ng Panginoon? Well, yung mga pain na yon ay necessary at ingredients, pwede natin sabihin, para ma-shape, ma-reshape or ma-shape, ma-mold tayo para sa ating purpose o sa layunin ng Diyos sa buhay natin, kung ano ang kanyang gusto sa buhay natin, para maging isang epektibo tayo na manggagawa ng ating Panginoon. So, diyan natin ngayon maintindihan. I hope na may naintindihan natin ang scripture, naintindihan natin na yung mga pagsubok, so walang mag-give up. Yun ang idea doon. And then, wag sisisihin ang Panginoon. Ano pa? Mag-antay ng kilos ng Diyos, which is mahirap, but then we have to. And hayaan mong ma-accomplish yung layunin ng Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng mga hirap at hindi magagandang pangyayari sa buhay mo. Ang mahalaga, kilala mo siya, nagpapakilala siya sa iyo, unti-unti mong nakikilala rin ang Panginoon, and then hinahayaan mo naman na ang Diyos ay makakilos sa buhay mo, sapagkat anuman ang kinalalagyan mo na predicament o pagsubok or kahirapan, kaya ng Lord na mula doon ay kumilos siya para maramdaman mo siya, and then maibigay niya yung biyaya para sa iyo, and then bandang huli magresulta ito na ikaw ay hindi lamang nabubuhay na kumakaing pisikal, kundi ang buhay mo ay mayroon banal na purpose or layunin ang Diyos kung bakit kanya binigyan ng buhay. You must find your purpose in God, or yung
purpose ng Lord sa buhay mo. Until such time ay hindi mo maa-achieve yung ganap na sinasabing pagiging kumpleto hanggat hindi mo nararanasan yung purpose sa'yo ng Panginoon. So, naway maging kumpleto ito hindi dahil sa pera, kundi o sa mga bagay na kayamanan, kundi ang buhay mo maging kumpleto at ika nga yung fulfillment ay maging isang reality dahil nalaman mo kung bakit ka nabubuhay. Alright, so yan ngayon. So, wag nating kalilimutan na sa topic natin ay mahalaga yung sinasabing divine purpose ng God. Bakit tayo ay maraming mga suffering na dinadaanan. Sa inyong lahat na nakinig at nag-react kaya pwede kayong mag-share, pwede kayong mag-comment kung gusto ninyo or even tanong ay pwede natin sagutin yan. So sa muli nating pagkikita ay tuloy-tuloy tayo sa series na ito ng pag-intindi mula sa scripture kung ano ang dahilan bakit tayo ay may mga trials and even yung mga bagay kung paano natin ma-overcome ang mga difficulties na ito sa ating mga buhay. God bless you all and see you next time.